Ready, set, go! Oy! Ako yun! Nice one, Kuya Chris. Sige na nga. Grabe, exciting pala magkarerahan ng kotse, no? Mag-control cars. Oo nga eh. Kare-karerahan. Imagine mo kung totoong kotse pa yung nagkakarera, no? Oo nga, Kuya Chris. Alam mo, na-curious tuloy ako. Kuya Chris, paano ba kasi nauso yung karerahan ng sasakyan? Good question natin, Shai. At yan yung unang sasagutin natin ngayong umaga. Natin. Testingin ko ang knowledge nyo sa Sports I Believers. Si Janet Guthrie ay aerospace engineer noon bago siya maging atleta. Alam nyo ba ano yung sport niya? Ang sagot, automobile racing. Si Janet Guthrie ang unang babaeng nag-qualify sa Indy 500. Galing! At ang question na sasagutin natin tungkol sa race car driving. Nang maimbento ang kotse, agad ding nagkaroon ng car racing. Ang unang race ay naganap sa England noong 1867. Steam-powered vehicles pa ang gamit noon at 8 miles lang ang racetrack. Sa US, ang first car race ay noong 1895. Isang 54-mile loop na inikot ang Chicago. Halos 8 hours bago inabot ang karera at ang pinakamabilis na kotse ay tumakbo ng halos 7 miles per hour. Unbelievable. Pinag-usapan yun. Trending! Kaya maraming na-excite sa car racing. Noong 1903, sumikat ang car racing sa Milwaukee Mile, ang oldest operating raceway sa Amerika. Noong una, ordinaryong kotse pa yung nagkakarera. Pero noong 1930s, nauso sa Europe ang mga kotseng lightweight na may supercharged engines at isang driver lang. Meanwhile, sa US, na-upgrade din yung mga kotse. Hindi na lang para sa racing, kundi para sa illegal na pagtinda ng alak. Ganon? Between 1920 at 1933, bawal magbenta ng alak sa US. Pero kahit ganun, may mga pasikretong nagbebenta ng alak. At ang tawag sa kanila ay bootleggers. Para makatakas sa mga pulis, gumagamit sila ng maliliit na kotse pero binago nila ang mga ito para lalong bumilis at hindi sila mahabol ng mga pulis.